Hi, magandang araw sa inyo. Ako pala si Richie, caregiver dito sa Israel. So, magpo 4 years na pala ako dito sa Israel. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako nakakapagbakasyon sa Pilipinas. Isa sa mga reason ko bakit hindi ako nakakapagbakasyon sa Pilipinas kasi nga kami po ang nagbabayad sa ticket namin papuntang Pilipinas at pabalik dito sa Israel. Kaya isa yan sa mga reason ko bakit hindi ako nakakapagbakasyon yearly. So tinitiis ko muna na hindi magbakasyon para at least makapag-save ako ng pera. So hindi nga ako nagde-day off dito sa Israel sa trabaho ko bilang caregiver. Full-time caregiver ako dito. Lahat ng day off ko binabayaran ng alaga ko. So lahat ng sahod ko buo kong nakukuha sa alaga ko. Wala akong tax, wala akong binabayad dito. Libre lahat ng pagkain ko dito. Tsaka yung house accommodation ko. Even yung toothpaste, toothbrush, sabon, Colgate, lahat na yata, pati tsinelas. Lahat, pati yung lotion ko, cream ko, sabon ko, lahat. Binibili ako ng alaga ko, expenses ng alaga ko. Wala akong cut sa salary ko. Tapos, isa pa sa mga kinikita ko dito sa Israel as yung pagbebenta ng mga bottle. Yung mga bottle na yan, yung mga binibigay ng mga anak, hinahatid sa bahay, tapos binibenta ko sa supermarket. Tapos, meron din akong service dito, electric bike. Meron akong electric bike dito. Umiikot ako dito sa street, namumulot ako sa mga basurahan. Tapos, binibenta ko dyan. Kasi pag monthly, pag naipon yung mga kinikita ko sa bote, malaki-laki na rin yung kinikita ko dito. So, sayang din naman kasi ang kinikita ko sa mga bottle na yan, nasa 20,000 plus, ganon, 15,000. Pinaka mababa na yung 15,000 sa kinikita ko sa pagbibenta ng mga bottle. So, malaki din yan sa mga nasa save ko. Tapos, lahat nun, sinisave ko sa Pilipinas. Lahat sa bangko ko. Dinidiretso ko lahat sa bangko ko. Tapos, siniseparate ko lang yung allowance ng parents ko na monthly. Yun lang yung binibigay ko kasi kaya sabi ko sa kanila, i-budget nila yung binibigay ko monthly na allowance nila. Kasi nga, syempre, kasi nagigipit talaga ako sa pera. Hindi ako kuripot. Hindi ako makwenta sa pera. Ang sa akin lang, ayaw ko na mawalan ng pera. Kasi ang hirap na mawalan ng pera. Sino magpo-provide sa nila, pangangailangan nila? Darating yung araw na wala na ako sa Israel. Pag nasa Pilipinas na ako, sino magpo-provide? Siyempre ako din naman. So yun, kaya tinitiis ko talaga na hindi gumastos dito. Sa totoo lang, gusto kong bumili ng sapatos, gusto kong bumili ng damit, gusto kong bumili ng mga halas na gusto ko. Kaso tinitiis ko, nagtitipid talaga ako. Hindi talaga ako gumagastos para lang masave ko yung pera. Kasi naranasan ko talaga na mawalan ng pera, na umiram ka sa iba, napapahiya ka. Meron naman nagpapahiram na iba. Siyempre, may mga interest, ganon. So, ang hirap talaga na mawalan. So, ako lang talaga yung nung pumunta ako dito sa Israel, malaking nagastos ko dito. Nasa kulang sa 1,000,000. So, ako lahat ng gumastos nun at nagbayad nun. So, ayaw ko na kasing mawalan ng pera. In case of emergency, meron akong pera sa Pilipinas at enough na savings. Sana may natutunan kayo sa aking pagbablog. Thank you so much. Bye!